Good morning! Today is day 2 in Boracay. So ito yung mga dala natin today. We have our Ulanzi MT80, our main camera Sony A7 IV with a 35 and an ND filter that is a variable. My camera bag, mic, 85mm 1.8, 2 extra batteries, a blower, and Malos diapers. ND filters for our DJI Action 5 Pro. So we don't have one yet kasi nasa loob pa tayo. So mamaya lalagyan natin yan. Pag nilagay natin yan ngayon, ganyan. Dilim. Also, we need the fan para sa aso, bata, sasabihin ko sana. So yun, yun yung gamit natin. We have to go kasi we have to catch the sunset mamaya. So before sunset, iikot-ikot muna tayo. Let's go! Ganda, diba? So, day 2. Ito na nga tayo sa pinakasikat na beach sa buong mundo ba to? Buong Pilipinas. Pero napakaganda. Very serene. Totoo yung sinasabi nila na white beach. Masasabi ko dito napakaganda ng lugar. Tahimik, malinis. Surprisingly. Weirdly enough, ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung mga tricycle. Kasi yung tricycle dito or yung e-trike nila is electric siya, hindi siya maingay. And malaki yung pwedeng sakay. So kung may mga bagahe ka, mga dadalhin, madami kang pwedeng mailagay. Yun nga lang, medyo mahal. So yun yung downside lang din dito is, syempre dahil dinadayo. Kung gano'n ko mahal, parang nag-ibang bansa. Yung mga mura dito ng mga pagkain siguro is mga fast food, mga sisig, gano'n yung mga lang, karinderya siguro yung pinaka-budget friendly na. Day 2 pa lang naman, wala pa masyadong ibang impression so far na bad or though yung hotel sobrang ganda. Sa Fera Hotel kami naka-check-in. Dyan yung link. And then, sobrang bait ng staff nila. Sobrang accommodating. Ang weird kasi parang kada daan mo, i-assist ka nila sa lahat ng bagay. Tapos pag may mag-check out na guest, sobrang bilis nila mag-assist. Hindi nila pinapadaan lang na parang wala lang ganun. So yun, kakaiba yung pag-treat nila sa mga guests. Sobrang nila, hands-on. Hindi siya mahangin, hindi rin siya ganun kainit. Though kanina nung pagkapunta namin, sobrang init. So, kanina pa kami dito nakatambay. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano pang mga pupuntahan natin, makikita natin, mga matitikman natin na pagkain. So kagabi, kumain kami ng sinigang tsaka ng adobo, sobrang sarap. Dun sa, di ko alam kung anong dinagdag nila, parang oyster sauce ata or something. Ang sarap, sobrang na-enjoy namin siya. So napagplanuhan pala namin sa isang araw, isang premium food or yung mga mamahalin doon ka makakatingin. Then isang parang budget lang. Kahapon, ang kinain namin na premium is yung sa Little Touch. Sobrang sarap nung beef masala ata. Ay, chicken tandoori. Tapos beef masala, tsaka yung sa akin yung... Basta may parata yun eh. Sarap siya, sobrang sarap. Pala, kasabay namin nung papunta dito sa Boracay is yung Miss Universe Philippines. So, ayan, ang daming tao. So, yun, makikita mo, dito sila, nagkukumpulan. Yung buong Miss Universe Philippines na mga candidates, nandito sila pumunta para mag-shoot ng something nakalimutan ko. Ito nga pala yung ginagamit natin kanina pang shoot. Yan, variable ND lang. Kachipan lang na at least meron. Gusto ko sana bumili ng PC Pro na ND filter kasi yun nga, kung may difference yung sa color grading or true color nyo. Sana next time makabili din ako ng ganun. Right now yung KNF muna na variable ND filter, 2 to 400. So yun yung gamit natin. Alam mo kung gano'ng kadaming tao ngayon. Maraming tao, ganda, solid. So bukas, gagawin natin is try natin na mag-kayak, ganyan. Tinayin tayo ng mga activities na pwede natin matry. Kasi bukas ay Saturday, so mas may time tayo ngayon kasi pag weekdays may work pa, so medyo pagod pa. Siyempre, yun yung benefits ng work from home, so nadadala natin kung saan man tayo pupunta. Basta may internet tsaka pambus. Tingnan natin kung anong nightlife dito sa Boracay. Let's go!
for context lang before mga next clip dito is nakalimutan ko kasi ikwento sa video kasi medyo pagod na kami ng time na to. So, napag-usapan namin ni Pao na for today, meron kaming isang budget meal na kakainan and then isang premium food na kakainan just to balance the budget. Ang nangyari nun is after nung sunset, pumunta kami dun sa may front beach, naghanap kami ng mga seafood, mga pwede makain, ganto ganyan. And nag-expect kami ng maganda or masarap na pagkain at a certain budget which is parang nasa 1,000 to 2,000 pesos ganun. So naglalakad kami, nagtatanong-tanong kami, nadaan kami dun sa mga famous spots, ganyan. So nagtanong kami dun sa Uptown, sa Mandarin Bay, ganyan. Tinitingnan namin kung magkano yung seafoods nila and kung anong in-offer nila ng mga bundles or parang good for two, good for sharing or something like that. May nakita kami mga ilan, tas naseset na namin yung standard na okay, so ganito pala yung prices pagka seafood. So biglang nung may lumapit sa amin, may hawak siyang laminated na papel, tapos nandun yung mga seafood na ano. Sabi niya sa amin na dito ka na sa amin, medyo mas mura sa amin, sabi niya ganyan. Sinundan namin siya, sabi niya, dito, sama ka sa amin, sunod ka sa akin. Andito lang naman dyan sa likod. So, akala ko parang front beach dito, tapos parang isang liko lang sa likod, andun na. Eh, yung dinaanan namin, sobrang layong eskinita pa. Parang nakapunta na kami dun sa kabilang side. So, pagkadating namin dun, nakita namin, andun siya, parang market siya na style. Na makikita mo yung mga nakalatag dun na mga isda, mga crabs, fish, lahat ng mga seafood na makikita mo. Sinabi niya sa amin is, ano bang gusto nyo? So, nung pinapapili na kami, ang hinahanap talaga sana namin is yung mga shrimp, ganun. Basta kahit na anong masubukan lang sana namin yung seafood na meron na ino-offer yung Boracay, syempre. And then, pinakilo niya kami, mga mix-mix yun eh. Mamimili ka ng kung anong gusto mong pagsama-sama. Tapos, tatanong nila kung paano yung luto na gusto mo. So, pwedeng maging parang Cajun or buttered, yan, pwedeng sinigang or something. Basta, kung anong gusto mong luto, gagawin nila. Nagtaka ako, parang kakaiba to Parang yung mga pagkain, and then lulutuin nila, then bibigyan nila. So, parang ang idea is napaka-fresh talaga niya. So, okay siya at first, pero nung tinitimbang na nila at lahat, parang nagugulat kami tumataas yung prices. Siyempre, mahal din nga yung mga seafoods doon. Pero nung kinilo na nila, umabot ng halos 2,500 kasi parang yung lobster pa lang, na iisang malaking ganun is nasa around 1,200, ganun. Basta mataas na rin, mahal na rin siya. So, hindi namin alam kung magkano yun. So, sabi namin, wag na lang yung lobster. Yung squid at saka yung shrimp na lang. So, parang umabot yun ng 1,500. So, medyo pasok sa budget. So, ang nangyari is, parang medyo napilitan na rin kami. Kasi hinabol, pinapunta pa na kami doon sa pinakalikod and hindi kami magbabayad, di ba? So, parang nakakahiya na din. So, sige, subukan na lang namin. So, yung pinili namin is yung shrimp at yung squid. So, parang nasa around 1,500 yon. Sakto. So sabi ko, pwede na rin 1,500. Tapos tinanong nila kung anong luto. Tapos sabi ko, okay na rin siguro yung buttered, ganun. Tapos Cajun style ata yung tinatanong nila kung spicy or hindi, ganun. Sabi namin hindi na lang. So yung napili namin is yung shrimp tsaka yung squid. Kokonti lang, tsaka iisang piraso lang ng squid. Dinala nila kami dun sa may sa likod, kung saan na kami umupo. Biglang iba yung nag-a-assist sa amin. Tapos tinanong nila, ano pong luto, ganto, ganyan. Tapos sabi namin Cajun. Tapos sabi niya, plus 250 po para dun sa pagluto. So sabi ko, ha? Parang akala ko 1,500 lang, luto na yon. In-expect namin na yun lang. Kasi tinanong pa namin kung may rice ba. Sabi nila, iba pa yon. So medyo expected ko na yan. Pero yung cooking fee is different dun sa may price. Dun ako nagulat na parang budol to kasi ang sabi niya lang 1,500. Akala ko kasama na dun yung luto. Pag nag-order ka, expect mo na kung ano yung sinabi nilang price, kasama na dun yung pagluto, 'di ba? Umupo na kami, ganoon. So parang andito na kami, nakapagpakilo na, aatras pa ba kami, 'di ba? So buka na lang namin. So after 15 minutes, sobrang bilis. Kasi parang nag-uusap pa kami ni Pao na medyo dismayado na kami bago pa kami kumain. Nung dumating yung pagkain, ang bilis nung naluto kasi Cajun lang naman, siguro mabilis ang maluto. Nung sinubukan namin siya, sobrang kunat nung squid. Tapos yung shrimp, parang hindi siya ganun kalaki nung kinilo. Bigla siyang in-expect mo na parang mag-shrink siya pag niluto mo, pero hindi siya ganun kaliit. As in, ang liit niya. So, parang napilitan na lang kami na kainin kasi syempre binayaran namin yun. So, medyo dismayado na kami sa part na to. Ubiertos Seafood Bar and Restaurant. Wala na. Hindi, tinitingnan ko lang ito namang kunat. 40, 500 ml. Pero tingin ko kulang pa ng luto. Masyadong mabilis na naluto. Lumabas pag nangaway. Nag-work kasi ako ngayon eh. So, ayan o. Pabe,
Happy 5th year anniversary! Doon siya. Madilim kasi si Malos. I love you. I love you, Bobby. Oh, happy Pops year. I love you. Love you, Bobby.